Serbisyong totoo lang. Singil sa tubig sa Metro Manila. Bababa simula Abril. Kaso ng tigdas, tumaas ng mahigit 200%. DOH, puspusan sa pagbabahay-bahay para magbakuna. Tanggapan ng BIR sa Quezon City, binulabog ng bomb threat. Team Pacquiao, may napipisil na kayang susunod na kalaban ni Manny? Bus, tumagilid sa Parañaque. Driver, inaantok daw dahil 24 oras nang bumibiyahe. Higanteng singkama sa Ilocos Sur. Gaano kaya kabigat? Mga bading sa Capiz, nag-alapakyaw. Ang tagisan ng mga kalahok sa Bikini Open sa Pangasinan. Starstruck 5 Avenger, Princess Nell. Handa bang makipagsabayan sa pasiksihan? At Arnel Pineda, nagsorry na sa National Historical Institute. Lusot na kaya sa kaso? UP Concert Chorus, nagsample ng tamang pagkanta ng Lupang Hinirang. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagigingin. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, mahigit 800 ang kaso ng tigdas sa buong bansa ngayong taon. 6 ang patay. Ayon sa Department of Health, mahigit 200% mas marami ang kaso ngayon kumpara sa parehong panahon noong 2009. Kaya puspusan po ang pagbabahay-bahay ngayon ng mga opisyal pangkalusugan para mamigay ng bakuna kontra tigdas. Libre. Libre po yan. Yan ang mahalaga. Nakatutok po si Julio Segovia. Sa record ng DOH, mataas ng mahigit 200% ang kaso ng tigdas ngayon kumpara sa naitala sa parehong period noong isang taon. Mas marami rin ang nasawi, 6. Kaya maging ang World Health Organization naaalarma na. What is missing from the equation, as he explained, is the local government's hard work so that they'll make sure that every child is vaccinated. Pero ayon kay Health Secretary Esperanza Cabral, bababa na ang kaso ng tigdas sa mga susunod na buwan. Mula February 28 hanggang March 6, 3 na lang ang naitalang kaso. Kung magpapatuloy ito sa susunod na 3 linggo, baka alisin na ang measles outbreak na idineklara sa iba't ibang parte ng bansa. Kasalukuyang nakataas ang measles outbreak sa ilang bahagi ng Metro Manila, Region 4, Region 5, ARMM at Cordillera Administrative Region. Kaya naman tuloy ang vaccination program ng gobyerno. Isang barangay North Fairview sa may mataas na kaso ng tigdas sa buong Quezon City. Kaya para matiyak na mababakunahan ang lahat ng bata laban sa tigdas, nagbahay-bahay na ang mga taga-barangay health center. It's very alarming po yung increasing number of measles cases po namin dito sa North Fairview. May isa pang measles strain na tinetest sa laboratory ng RITM. Pero wala naman daw dapat ikabahala dahil kayang gamutin ng bakuna ang lahat ng klase o strain ng tigdas. Kailangan daw ngayon, dobleng pag-iingat dahil kapag napabayaan, posibleng magkakomplikasyon. Pwede silang magkaroon ng seryosong komplikasyon katulad ng pulmonya na pwede nilang ikamatay kung hindi maagad ang paggamot dito. Pwede rin silang mabulag actually mula sa measles dahil yung measles naapektuhan yung cornea ng ating mga mata. Bukod sa tigdas, pinag-iingat din ng DOH ang publiko sa pagkalat naman ng isa pang viral disease na beke. Karaniwan daw kasing tumataas ang bilang ng mga tinatamaan nito pag mainit ang panahon. Sabi ng DOH, mas nabubuhay ang mumps virus kapag summer season. Pareho rin yan ng ibang viral illnesses. They are self-limiting. Well, for a few days, namamaga yung salivary gland mo. After a week or so, humuhupa na siya at gumagaling completely ang mga tao. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kung meron po kayong tigdas, ito po ang gagawin. Dapat magpahinga, maligo, magpahangin at magsuot ng preskong damit. Uminom kayo ng gamot sa lagnat at iinom din na maraming tubig.
Siyempre pa dapat masustansya ang inyong pagkain. Magandang balita naman mga kapuso, bababa ang singil ng Manila Water at Maynilad simula sa susunod na buwan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula Abril, makakaramdam ng 8 centavos per cubic meter na pagbaba sa singil sa tubig ang mga customer ng Manila Water. Nitong nakaraang quarter, medyo maganda ang performance ng piso natin laban sa dolyar at ibang currencies, kung kaya magkakaroon tayo ng downward adjustment. Ang isang bahay na may 5 hanggang 6 na miyembro at kumukonsumo ng 1 cubic meter o 5 gram ng tubig kada araw, makakatipid ng 1 peso and 64 centavos kada buwan. Sa April 1 din bababa ang singil sa tubig ng Maynilad, 1 centavo per cubic meter. Yung mga households na kumukonsumo ng 30 cubic meters a month, tapos unsewered, mga 39 centavos yung ibababa ng kanilang water bill. Sa mga businesses, siguro yung impact mas mararamdaman nila kasi yung in terms of volume, tsaka yung rate classification. Kasabay nito ang isa pang good news sa mga customer ng Maynilad. Maibsan ang epekto ng mahinang water supply dulot ng El Nino sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at Camanava area. Tanging ang pinakamatataas na lugar na lang daw sa Roosevelt, Quezon City ang makakaramdam ng hanggang 12 oras na interrupted water supply. Agad nating na-manage yung water pressure sa system, nabawasan yung mga tubig na tumatapon sa ating system, tapos dahil meron tayong mga ginagawang intensified leak repairs. Kung masusundan pa ang pagbaba ng singil ng Maynilad at Manila Water, nakasalala ito sa paggalaw ng piso. Sakaling nag-depreciate naman ang peso against the US dollar or other currencies, baka magkaroon tayo ng upward adjustment. Ang Maynilad na nagsusupply ng tubig sa kanlurang bahagi ng Metro Manila. Ang silangang bahagi naman ng Metro Manila, sinusuplayan ng Manila Water. Bumaba man ang singil sa tubig ayon sa mga water utility companies, kailangan pa rin magtipid sa konsumo ng tubig para maiwasan ang posibleng epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan sa supply. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pinulabog ng pananapot sa pambobomba o bomb scare ang tanggapan ng BIR sa Agham Road sa Lungsod Quezon kaninang umaga. Nakatutok si Dante Perelio. Pasado alas 10 ng umaga, imbis na nasa loob ng BIR office, nasa labas ang mga empleyado. Nakatanggap kasi ng tawag sa telepono ang isang sekretary ng isang division chief na si Imelda Bundoy mula sa isang lalaki na may sasabog daw na bomba sa ikapitong palapag ng gusali. Ipinagbigay alam niya ito sa security office na agad namang nagsagawa ng evacuation bago itinawag sa Quezon City Bomb Disposal Unit. Naging mahigpit ang seguridad sa loob ng compound. Pati ang mga taga-media hindi pinayagang makapasok. Bakas naman sa mga kawani ang pangamba. Apektado pati mga transaksyon sa BIR. Matapos ang mahigit 1 oras, idineklarang negatibo sa bomba. Intention niya, yung lang nga manakot lang sa mga personnel dito sa BIR. Nag-security briefing na rin ang mga pulis sa mga taga-BIR. Take down notes, yung exact time, then exact yung sinabi ng tao, then yung oras. Then check nila yung mga paligid nila kung talagang may mga kinahinalang bagay para hindi sila matakot, para hindi magpanik agad magtakbuhan nila sa baba. Dante Perelio, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang nakatatanda o senior citizen ang patay matapos siyang masagasaan ng manoy nakikipagkarerang bus sa EDSA. Si Tricia Sapra, Naka-Alerto 24. Sa bilis umano ng pagharurot ng pampasaherong bus na ito, dead on the spot ang nasagasaan nito sa southbound lane ng EDSA Pasay City pasado alas 11 ng gabi. Base sa senior citizen's ID na nakuha mula sa biktima, nakilala siyang si Efren Langrio, 61 anyos, taga Makati. Malapit na raw sa Center Island ng highway ang papatawid na si Langrio nang mahagip ito ng isa sa 2 nagkakarerang bus. Agad na inaresto ng mga pulis ang driver ng Elena Bus na si Sunny Bagayon na todo tanggi sa paratang na nagkakarerahan sila sa kalsada. Dito sa kanto na to, obligado sila magme-minor. So ayon doon sa witness, nakita na nagkakarerahan sila. Masabi nyo lang na nagkakarera kasi sabay-sabay na tumatawid yung sasakyan. Pero hindi mo nagkakarera. Pansin ko na lang po, biglang labas na lang siya dyan na kunting-kunti na lang ang diferensya, kaya nung namemorino ako, hindi na kinaya ng preno, inabot talaga siya. Napagalaman din ng mga otoridad na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng paglabag sa batas trapiko ang driver. Base sa traffic violation ticket na nakuha mula rito, noon lamang 1 linggo, nahuli ang driver matapos magbaba at magsakay ng pasahero sa hindi tamang lugar.
Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Bagayon, pero maaaring madagdagan pa ito. Wala rin kasing lisensya ang suspect matapos makumpiska noong isang linggo. Uli-uling nahuli sa Quezon City at ayun nga, ang dala-dala niya ngayon, ticket lang. Sa kalakaran na yun, lumalabas na talagang medyo may pag-abusado itong driver. Trisha Zafra, Naka-Alerto, 24. 55 araw bago mag-eleksyon, humarap sa UH Hiritan 2010 si ang Kapatiran Party Presidential Candidate JC De Los Reyes kasama ang katandem niya na si Dominador Chipeco Jr. Nakatutok si Joseph Moro. Suportado umano ng 6 na obispo ang kandidatura ni ang Kapatiran Party Presidential bet JC De Los Reyes. Ito raw kasi ay dahil tutol siya sa Reproductive Health Bill at pagtuturo ng sex education. Sabi ni De Los Reyes, hindi masama na makialam sa politika ang mga obispo. Parang first time yata sa kasaysayan na yung mga obispo, no, very vocal, nag-endorse po ng kandidato at kayo po yung napili. When moral and gospel values are at stake, kailangan makialam, hindi lang po ng kaparian, pati yung laiko. Dagdag ni De Los Reyes, hindi raw epektibo ang pamamahagi ng kondom kontra sa pagkalat ng HIV/AIDS kahit sa pagkontrol sa lumulobong populasyon ng bansa. Pero hindi sumang-ayon ang panelist na si Professor Winnie Monsod. Bumaba po from over 400,000 cases for a year, 424,000 to 27,000. Ang problema po sa datos ng World Health Organization, meron po sila po ang nagpipilit together with the USAID and UNFPA na ipasa po yung mga batas na ito na sa tingin ko po hindi po maganda para sa ating mga kababaihan. So kine-question ko po yung mga datos ng World Health Organization because they have an agenda. Ang kanyang vice-presidente naman na si Atty. Dominador Chipeco Jr. na isang tax lawyer, paiigtingin ang koleksyon ng buwis. Iririgodong ko yung mga tax examiners kasi nakakaroon ng unholy alliance yung mga examiners sa mga ina-examine nila. Kaya gusto ko medyo paiikutin ko sila para hindi nakakailalaan. Yung examiner sa abroad, dadalhin ko sa Maynila. Yung sa Maynila, dadalhin ko sa Timbuktu. Kung saan mang malayon. Yan, iba na nga kulay. Hapon, ang Liberal Party tandem naman, ni Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas ang sumalang sa UH Hiritan 2010. Dumipensa si Aquino kung bakit hanggang ngayon hindi nila binibitawan ng shares ng pamilya sa Hacienda Luisita. Sinalo pa nga siya ni Rojas sa pagpapaliwanag. Ibenta po natin yung 4,500 hectares, even at 100 pesos per square meter. Mga 4.5 billion po papasok sa amin. 70% of that sa amin. Mababayaran po yung utang ng kumpanya at medyo malaki-laki rin po yung maibabangko pa. Tanggal pa po yung issue ng politika sa akin dyan. Kung personal na interest lang huwabol natin, ginawa na natin yun, tapos yung issue sa Luisita. Pero iniwan natin yung mga kasamahan natin doon po sa naghahanap buhay doon na parang bahala na kayo sa buhay nyo at hindi po pwede sa amin yan. Doon po sa Hacienda Luisita, 4,000 hectares po yun. 10,000 pong beneficiaries. Kaya ni isang hektarya bawat tao, bawat beneficiary, hindi po makakaabot. Kaya hindi po gusto ni Senador Noynoy na bitiwan na lang sila, bahala kayo sa buhay nila. Gusto niyang masiguro na may pagkakakitaan sila. Apela naman ni Aquino sa mga kalaban, tantana na ang kapatid na si Chris. Hindi naman talaga fair at yun ang gusto natin baguhin no? Kung pwede nga mapunta tayo sa issues sa platforms. No? Yung tinatanong ko, nasaan ang platform ko nung kakaumpisa kong tumakbo? Ay naglabas ako ng platform, pero alam nyo, ewan ko, no, kayo siguro, tanongin ko na rin, bakit hindi tinatanong yung mga kalaban ko nasa yung platform nila? Kung mahalal daw na Pangulo si Aquino, bubuo si Aquino ng komisyon para imbestigahan ang mga isyu ng korupsyon sa Administrasyong Arroyo tulad ng Hello Garci controversy, pero tinanong si Aquino bakit bumoto siya laban sa pagpapatugtog ng tape sa Senate hearings. May legal premise na fruit of the poison tree. Papasok yung ebidensya na hindi nakuha sa tamang pamamaraan, hindi yung magagamit sa paglilitis. Ang kanyang bisa naman pumalag sa akusasyon ni Nationalista Party Vice Presidential bet na si Loren Legarda na kinuusap raw niya ang senadora para hingi ng suporta nito. Siya mismo, may mga testigo ako kung ano-ano sinasabi niya tungkol sa sinabi ko raw o hindi ko sinabi. Eto naman, sagutin niya, di ba sinabi na si Senador Villar ay corrupt, hindi pwede pang Senate President at ikaw pa nga nanguna para tumbahin siya doon sa bahay mo yung mga meetings. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Si Bayani Fernando naman ang partidong Bagong Bayan ang sumalang sa Ikaw na Ba? The Vice Presidential Interview ng Super Radio sa buong Pilipinas. Sakaling manalo siya ay dapat daw matakot sa kanya ang uupong Pangulo. Nakatutok si Cara David.
Sinasaringan ni Vice Presidential Bet Bayani Fernando ang mga kandidatong nagsasabing sila'y makamahirap dahil galing sila sa hirap. Bilang namumuno, hindi dapat makiiyak sa may hirap. Lahat ng sasabi, ako'y makamahirap, damdamin ko'y para sa inyo. Opo. Bola yon. At yun ay hindi niya naintindihan ang tunay na pamumuno. Kilala si Fernando sa kanyang kampanya laban sa mga sidewalk vendor. Marami ring na-demolish na mga squatter community sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang MMDA chairman. Kung mananalo siyang vice-presidente, magiging 100% squatter-free daw ang Pilipinas. Kung ang gobyerno patuloy na magbubulag-bulagan, mapupuno lahat ang mga sapa natin at mga kalye natin ng squatter. Anong mangyayari sa atin? Baha? Basura. Isang inhinyero naniniwala si Fernando na bentahin niya ito. Isa pa raw niyang bentahe ang lakas ng kanyang loob. Sila lang daw ni Senator Richard Gordon ang may political will. Ang isang trabaho kong gustong gawin, ako'y maging bastonero na lang ng Pangulo. Bastonero, tigapalo sa puwit. Tigapalo sa puwit ng lahat na hindi gumagawa ng kanilang tungkulin na mabuti. Maging ang uupong Pangulo, dapat daw matakot din sa kanya dahil di raw siya mangingiming palitan ng Pangulo kung tiwali ito. Pero aniya, hindi dapat sa pamamagitan ng people power ang pagtatanggal sa Pangulo. Kailanman ang revolusyon, hindi dapat institutionalize. Yan ay maling pag-iisip. Kaya nga tayo nagkakaloko-loko ng lalo. Bago natapos ang panayam, game siyang nagpaunlak ng awitin. Dik sa pitong gatang sa tabi ng umbuyan, may mga kasaysayan na kung nalalaman. Cara David, nakatutok 24 oras. Nagkilos protesta ang isang grupo ng mga magsasaka laban kay Senador Manuel Villar. Nagrally sila kanina sa tapat ng GMA Network. Ayon sa mga miyembro ng samahang magsasaka ng Sitio Carahumi, inagaw raw ng mga kumpanya ni Senador Villar ang kanilang lupain sa San Jose del Monte sa Bulacan. Isinanla na raw ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa mga nagprotesta, hindi sila pakawala ng mga kalaban sa politika ni Villar. Taong 2008 pa raw sila naghain ng reklamo laban kay Villar sa Ombudsman. Sa kagalang-galang naman ni Villar, nais naming ibalik mo ang lupain sa dumagat at sa mga taong pribado na may mga deklarado na titulo. Samantala, itinanggi naman ng kampo ni Villar na inagaw nila ang lupa. May mga titulo raw sila nito na ngayon ay hawak na ng Bangko Sentral. Sinimula na po ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang pagpoproseso sa mga espesyal na mga permiso na ibibigay nila sa mga operator ng mga Metro Manila bus. At ito po ay para doon sa mga gustong magdagdag na mga ruta para sa papalapit ng Semana Santa. Nakatutok si Pia Arcangel. Peak season kung ituring ang Semana Santa para sa mga biyahe. Ito kasi ang panahon na karamihan sa mga kababayan natin umuwi sa probinsya. Sa taya ng LTFRB, baka umabot sa mahigit 5 milyon ang bilang ng mga pasaherong babiyahe. Kaya ngayon pa lang, inumpisahan na nila ang pagproseso sa mga special permit na ibibigay sa mga Metro Manila bus operator na gustong dagdagan ng ruta. Dapat unang-una nasa kondisyon yung mga sasakyan nila, yung bus. Then second is yung driver na magmamaneho noon should be familiar with the terrain. Ayon sa LTFRB, dapat iwasan ng mga pasahero ang pagsakay sa mga kolorum na sasakyan. Bukod sa walang insurance para sa mga pasahero ang mga ito, posible rin silang takbuhan ng mga may-ari ng sasakyan. Madali lang naman daw malaman kung kolorum ang isang sasakyan. Ang unang-unang dapat titingnan nila dyan, yung plaka nung bus na sasakyan nila, kung ito ay dilaw. Dapat itatago nila yung ticket na ini-issue ng bus conductor. Ayon naman sa Integrated Metro Bus Operators Association o IMBOA, hindi na sila kailangang palalahanan pagdating sa pag-iingat sa kapakanan ng mga pasahero. Needless to say na may pag-iingat ang operator. Alam mo kasi, wala naman siguro ang operator na medyo magkakatiwala sa mga driver na baguhan para pumunta doon sa mga terrain na hindi nila kabisado. 6,000 piso ang multa sa mga operator ng kolorum na sasakyan. Ang halagang ito tumataas kapag paulit-ulit nang nahuhuli. At sa matitigas ang ulo, posibleng kanselahin ang kanilang prangkisa.
Ngayong Semana Santa, inaasahang titriple ang bilang ng mga pasaherong babiyahe sa mga probinsya. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga motorista at maging sa mga pasahero, sumunod sa tamang patakaran para iwas disgrasya. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Iginiit po tulad ng binalita namin kanina ni Senador Noynoy Aquino na nagkasundo na noon ang pamilya Cojuangco na ipagbili na ang Hacienda Luisita. Ang issue sa Hacienda na yan ang isa sa mga pinupukol laban kay Aquino. Nakatutok si Ivan Maynina. Mga Bicolanong niligawan ni Senador Noynoy Aquino at ng katandem na si Senador Mar Rojas. Isa sa mga tinanong kay Aquino ang issue sa pagbebenta sa Hacienda Luisita. Sa isang artikulo ng New York Times, sinabi ni Fernando Cojuangco, pinsang buo ni Noynoy at Chief Operating Officer ng Central Azucarera de Tarlac, wala raw balak ang pamilya Cojuangco na bitawan ng hacienda. Sabi ni Noynoy, mukhang na-misquote lang ang pinsan. Tinawagan na raw siya ni Fernando para mag-sorry. There was a unanimous decision na we will be at the very minimum not changing what is present there. He's wondering if he was quoted para accurately. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag si Fernando Cojuangco. 1958 pa pagmamayari ng pamilya Cojuangco ang Hacienda Luisita. Ito ang ugat kung bakit naghiwalay noon ng landas ang pamilya Aquino at ni Danding Cojuangco. Inaabangan ngayon kung sino ang babasbasan ni Danding. Sir, you are courting Danding's support? Yes, I guess that would be the case. Is he warm to the idea? At least he listened to us. Nitong Sabado, nagpahaging na ang misis ni Danding. Hindi na itago ni Gretchen Cojuangco ang hinanakit kay Chodoro. Hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob sa asawa ko. Nainalagaan siya. Pagkatapos pinalikuran niya, masakit sa akin. Kasi alam ko masakit sa kanya. Ang anak nilang si Lisa, all out ang suporta para kay Noynoy. Nire-respeto naman ito ni Gibo. Sabay giit na hindi naman daw pag-aari ng pamilya niya o ni Noynoy Aquino ang Pilipinas, kaya malaya silang pumili ng susuportahan. Inaasahang dadalo si Gibo sa debate tungkol sa issue ng healthcare. Humarap naman sa UH Hiritan si Councilor JC De Los Reyes at pumunta sa Caloocan. Si dating Pangulong Joseph Estrada nilibot naman ng Batangas, kabilang ang Lemery na distrito ni dating Executive Secretary Eduardo Ermita. Nangako ng tulong sa mga magsasakatang pagbasura sa value-added tax kapag nanalo. Heavily tax ng ating mga kabayan. I-stricto lang natin yung talagang honest to goodness tax collection. Sa ikalawang sunod na araw, nag-ikot naman sa Laguna si Senador Richard Gordon. Muli giniit ang pagtutol sa mga survey at ang pagsuporta sa paggamit ng kondom kontra AIDS. Nasa Davao City si Senadora Jambi Madrigal habang nasa Iloilo si Nicanor Perlas. Si Brother Eddie Villanueva nasa Cebu pa rin. Nakipagpulong sa mga Christian leader at nanguna sa dedication ng Jubilee Marker sa pagkakatatag ng Kristyanismo. Si Senador Manny Villar, walang lakad ngayon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At mga kapuso, live ngayong gabi sa 24 oras, kahit madaling araw po doon sa Los Angeles, sa California, ang pambansang kamao ng Pilipinas, ang pound for pound kampiyon ng buong mundo, si Manny Pacquiao. Manny, magandang madali. Oy, gising na gising si Champ. Salamat at kahit madaling araw dyan, pumayag ka na ma-interview ka namin ng live. Congratulations! Maraming salamat, Mike, at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa GMA7. Okay, Manny, alam ko nakarating na ito sa inyo dyan, sa tropa mo, lalo na sa'yo, na maraming mga umaasa, patutumbayin mo si Clotty, pero tumagal siya ng 12 round. Talaga bang malakas siya o talagang panay lang ang depensa niya o paano ba, Manny? Talagang sinubukan kong matapos ng madali ang fight, pero napakatibay ni Clotty at saka magaling magdepensa. Magaling magdepensa. Okay. At ginawa ko naman lahat ng mga magagawa ko para matapos agad, pero talagang matibay. Oy, pinompiang mo si Clotty nung round 4? Nasa usapan nyo ba ni Freddy Roach yun o linalaro-laro mo lang? Anong pumasok sa isip mo nung pinompiang mo si Clotty? Dito pa lang sa training namin, ginagawa ko kasi sa training yon sa sparring. Tapos sabi ko kay Coach Freddy na, can I do this in the fight? Sabi ni Coach Freddy, if you wanna do that, just once, but don't do twice because
gonna be 1-point deduction. Okay. Manny, si Floyd Mayweather Jr. na ba ang susunod? Hindi pa naman sigurado kasi may fight pa siya sa May 2. Sa ngayon siguro papahinga ko muna yung boxing career ko kasi talagang ilang laban na lumipas sa akin at talagang nasaktan din ako at nahirapan din ako. Sa ngayon siguro papahinga muna at susuportahan lang muna siguro ako sa mga susunod na magiging presidente ng Pilipinas at kailangan ko muna sigurong tumulong. Sige, Manny, huling tanong ko na bago si Mela. Makailang ulit na namin na-interview si Mami D. Paulit-ulit niya. Medyo nadadala siya ata ngayon. Ang sinasabi niya na kung siya ang masusunod, humingiti ka na. Kung siya ang masusunod, ngayon, nasa tuktok ka na, marami na kayong pera, etc., etc. Oras na raw para tumigil ka na sa boxing, Manny. Ano naman ang masasabi mo kay Mami D? Alam mo, nirespeto ko rin yung mga magulang ko, pati yung pamilya ko. May punto naman sila. At siyempre, na-achieve na natin lahat ng kailangan natin sa boxing. So, ano pang kailangan itagal dyan. Sa ngayon, siguro, kalimutan ko muna yung boxing and then focus muna ako sa pagsiservisyo sa publiko. Sige, Manny. Maraming salamat. Hintayin ka namin dito. Ito si Mel Chanco naman, ha? Manny, magko-congratulate muna ako sa'yo, ha? Congratulations sa'yo, ha? At ang tanong ko Salamat po, salamat. Manny, ganito. Kasi alam mo, nanonood ang sambayanan sa'yo, no, ha? Pagka tuwing tinatapakan ka ni Cloty, talagang umiinit ang dugo ng mga Pilipino, no, ha? Kung makailang beses ka tinapakan, may suntok pang below the belt, nung mga oras na yon, anong umaandar sa isip mo? Nararamdaman mo siyempre, iba na ang laban, di ba? Hindi naman ako napikon dahil si Cloty, mabait naman na tao at hindi naman niya sinasadya na apakan yung pako na nagkakataon lang. Hindi ba sadya yun? Yung suntok sa below the belt? Yung suntok sa below the belt, hindi rin niya nasadya yun. Talagang napababala ng konti. Napakabait mo naman talagang tawa, no, Manny? Kaya pinagpapalad ka. Pagbalik mo ba dito, ang plano mo agad tumungo sa Sarangani, mangampanya na agad. Ganun ang plano mo? Uwi ako sa bahay ko sa Kiamba, kasama yung pamilya ko at papahinga at umpisa sa pangampanya. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Manny Pacquiao, congratulations! Maraming salamat po sa inyong lahat at nalahid ko pasalamatan ang mahal na Panginoon at sa lahat ng mga kababayan kong Pilipino na walang sawang sumuporta at nagdarasal palagi sa akin. At maraming salamat sa ating mahal na Pangulo at siyempre kay Manny Villar then, at sa lahat ng mga taga Maynila. Maraming salamat at taga Sarangani Province. Maraming salamat at sana na suportahan naman nila ako sa aking susuportahan. Kung sino man ang aking susuportahan na magiging Pangulo ay sana tulungan nila ako para suportahan at talagang ito ay karapat-dapat. Matulog ka na, ha? Pahinga ka na dyan, Manny. Maraming salamat sa iyo muli. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nag-sorry na sa National Historical Institute si Arnel Pineda. Kaugnay po yan sa maling pagkanta niya sa lupang hinirang sa laban ni Manny Pacquiao. Pero muling iginiit ni Pineda, inawit daw niya ng buong puso ang ating pambansang awit. Nakabalik na sa bansa si Pineda at nagbabakasyon ngayon sa Boracay kasama ang pamilya. Tumanggi munang magkomento ang National Historical Institute tungkol sa paghingi ng paumanhin ni Pineda. Pinag-uusapan na raw ng kanilang board ang naturang issue. Mga kapuso, ipinarinig po sa GMA News ng University of the Philippines Concert Chorus ang tamang pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni Cara David, Explosivo. Kung ang UP Concert Chorus ang tatanungin, ganito raw dapat inaawit ang ating national anthem.
Naniniwala silang dapat igalang ang orihinal na komposisyon ni Julian Felipe pero meron daw itong iba't ibang bersyon. May mabilis at merong hindi singbilis. Ang mahalaga, sundin kung ano ang orihinal na himig nito. And then, ito naman yung mga umawit kay Pacquiao, si ating kaibigan, sana naman nag-consult muna bago para hindi naman sila masita ulit. Meron kasing law. Pirmi na lang issue ang lupang hinirang tuwing may laban si Manny Pacquiao. Iba't ibang sikat na singer na ang umawit nito pero halos lahat hindi umano sumunod sa orihinal na komposisyon. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso. Diba? Martial siya. And I think that the way it's written is really very good in itself already. Isa pang bagay na laging iniiba ng mga singer ay ang dulo ng lupang hinirang. Kung titingnan natin yung original version ng Lupang Hinirang ni Julian Felipe, makikita natin na yung nota doon sa dulo, parang ganito mo siya maririnig. Dahil sa'yo. Pero ang madalas ginagawa ng mga singer sa boxing match ni Manny Pacquiao, ganito Dahil sa'yo, na ibang-iba doon sa original na melody na sinulat ni Julian Felipe. Ang mga kulot, birit, ornament, dekorasyon, embellishment should only serve the original intent of the music and the words. Kung ang ginawa mo ay nakakatanggal ng focus dun sa dapat i-focus ng tao, masyadong marami na yun. It's too much. May kalayaan daw ang lahat ng singer na bigyan ng iba't ibang interpretasyon ng isang awitin. Pero sa kaso ng national anthem, may batas na dapat sundin. At malinaw sa RA 8491 Section 37 na ang tamang pag-awit ng national anthem ay ang bersyon ni Julian Felipe. Ang sino mang lumabag dito ay dapat magmulta ng 5,000 to 20,000 pesos o 1 taong pagkakakulong. Mungkahi ng UP College of Music, sana raw ipakalat ng National Historical Institute ang orihinal na bersyon at masusing ituro ito sa mga aawit nang hindi na muling pagmulan pa ng kontrobersya. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Mahigit 800 milyong piso ang pondo ng gobyerno para sukpuin ang AIDS. Kasama sa pondo niyan ang para sa pagangkat o importasyon ng mga kondom. Bagong music video ni na Lady Gaga at Beyonce patok ngayon sa internet. Ang patalbugan ng mga kalahok sa Bikini Open. Sa Pangasinan, Starstruck 5 Avenger na si Princess Nell. Susundan ba ang yapak ni Katrina Halili at Iwamoto? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng... Ngayon pa lang inaabangan na ang sunod na laban ni Pacman. Sino kaya ang posible niyang makalaman? Alamin sa pagtutok na ito ni Chino Trinidad. Lahat ay nadismaya sa pag-iwas ni Joshua Clottey na makipagsabayan kay Manny Pacquiao. Nagmukha tuloy kinubra lang ni Clottey ang kanyang pera at hindi man lang sinubukang agawin ng corona mula sa WBO welterweight champion. I'm very disappointed in Clottey for not trying to win the world title because if you gave me a shot to win the world title, I'm going to try and you'd have to kill me before I stop throwing punches. At habang ang lahat ay naiinis kay Clottey, pare-papuri naman ang lahat sa trabaho na ginawa ni Pacquiao mula sa una hanggang ikahuling round. He just showed once again he's the best fighter in the world. He took a very, very good opponent, a credible opponent, and didn't just win, shut him out. Manny just put another notch on the belt and said, here I am in the welterweight division, come and get me. His heart is at the top of the list. He has to be right in my hand of the top athletes I've been around. Habang pahinga muna ang nasa isipan ng 7 Division World Champion, ang CEO ng Top Rank Promotions, nag-iisip na ng sunod na ihaharap niya kay Pacquiao. I'll plan the next fight probably in November. You got names yet? We'll see. With the usual suspects. There's Mayweather, there's Margarito, there's Valero, there's Marquez. Sa tagumpay na tinamasan ng laban ng Pacquiao versus Clottey, wala nang problema sa pagdarausan sapagkat ngayon pa lang ay nakapila na ang may-ari ng Dallas Cowboys Stadium. We gotta see Manny Pacquiao again here? I hope so. Oh, I hope so. Do I have to swim over here to make sure get him back over here to do it? Sa pagbili ng kalaban, mukhang malinaw naman sa marami kung sino ang nais nilang makita kasagupan ni Pacquiao
bago magtapos ang taong ito. I hope he's going to be fighting the winner of May 1, Mayweather or Mosley. I really like to think that this guy will step up to the plate and we'll see the greatest fight that's going to happen in our generation, not the greatest fight that never happens, because that would be a travesty for boxing. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Tutok, 24 oras. At dahil po sa tagumpay ni Manny Pacquiao, lalong nagpupursigi ngayon ang mga boksingerong Pilipino para mas lalo pa silang gumaling sa pagboboxing. Nagbabalik si Dante Perello. Tinalo ni Manny Pacquiao si Joshua Clottey. Sa undercard fight ng Super Bantamweight Division, tagumpay rin si Eden Sonsona laban sa Colombian fighter na si Mauricio Pastrana matapos niyang patulugin sa round 8. Dahil sa dalawang tagumpay na ito, ang ilang aspiring Pinoy boxers mas ganado sa kanilang ensayo. Idol ng 19 na taong gulang na si Junicis si Sonsona. Dito po sa ensayo nakita ko. Pati yung laro niya, nakita ko. Yung galaw niya, hanga-hanga ako. Bakit? Anong klase ba estilo niya? Mahirap talaga yung estilo niya kasi mahirap tamaan. Mula Iligan, lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Tulad ng maraming boksingero, kahirapan ang nagtulak sa kanya para pasukin ang sport. Pangarap ko talaga sa boxing maging world champion. Para matulungan yung mga pamilya ko. Ganito rin ang pangarap ng 18 taong gulang na si Jonathan. Kaya nang manalo si Pacquiao, nabuhayan daw siya ng loob. Medyo nawawala na ako ng gana noon eh. Pero ngayon, may sipag uli oh. Yun kasi nagpapalakas eh. Yung Manny Pacquiao, yun ang nagpapalakas talaga sa mga Pinoy. Sa mga boxer. Mas disiplinado at doble sipag daw siya sa training. Kailangan talaga mabilis. Mabilis ka. Saka yung hangin eh. Kailangan talaga yung hangin eh. Araw-araw lang ako nag-jogging. Para lang ngayon eh. Parang kulang. Ayon sa Amateur Boxing Association of the Philippines, lalong dumami ang nagka-interes na pasukin ng boxing. Bunsod na rin ang kahirapan at inspirasyon mula kay Pacman. At tila sa pagdaan ng panahon, unti-unti raw napapatunayan na gumagaling na sa larangan ito ang mga Pinoy. Dahil sa ginawa ni Manny Pacquiao, nabuksan ang pintuan para sa mas maraming mga boksingero. Kaya ilan ang world champion natin ngayon? Nandiyan sila Donaire, nandiyan sila Nietes, at doon sa iba pang mga world boxing bodies, ano? Meron mga Pilipinong kampiyon dyan. Sakripisyo, disiplina at determinasyon anya ang susi para magtagumpay sa boxing. Si Junices at Jonathan ay ilan lamang sa marami nating kababayan na nangangarap na maging kampyon. Sa kanilang sipag at tiyaga, di malayong makamit nila ang kanilang inaasam, ang makapaghatid ng karangalan sa ating bansa. Dante Perello, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Patuloy pa rin ang pag-ani ng parangal ni Direk Brillante Mendoza sa loob at labas ng bansa. Kabilang dyan ang pagbibigay-pugay sa kanya ng isang Asian Film Festival sa France. Yan ang chikang hatid ni Aubrey Carampel. Kadarating lang ni Direk Brillante Mendoza galing Deauville Asian Film Festival sa France, kung saan isang tribute ang ibinigay sa kanya at ipinalabas ang kanyang mga award-winning film tulad ng Service, Kinatay at Lola. Si Mendoza ang kauna-unahang Filipino director na binigyan ng tribute ng Film Fest. Kahit papaano nakaka-inspire din yung trabaho natin sa ibang mga Filipino filmmakers. Hindi kailangan maging mahal o maging malaki o maging sikat yung mga artista para ma-recognize ka sa labas ng Pilipinas. At bago pa man lumapag ang sinasakyang eroplano, may isa pang magandang balita. Sa stopover nila sa Hong Kong kanina, natanggap nila ang email na nanalo ang pelikulang Lola ng Grand Prize sa Miami International Film Festival. Masaya siyempre kasi kahit papaano nare-recognize lang hindi lang yung mga pelikula natin kundi tayo as a Filipino filmmakers. Sa linggo, dadalo naman siya sa Hong Kong Film Awards. Napili ang Lola among all the Asian films. At na-nominate tayo doon bilang Best Film, Best Director, tsaka Best Editing. Nakatakda ring lumahok ang pelikulang Lola sa Las Palmas Film Fest sa Spain, Denmark, Belgium at Tribeca Film Festival sa New York. Sa April, sa Switzerland naman ipapalabas ang Lola. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings.
Mamaya starstruck Avenger Princess Nell, sasabak na ba sa pagpapasexy? Tutukan niya. Susunod! Mga rallyista sa Thailand nag-donate ng dugo na isasaboy nila sa mga protesta. Pag-aangkat ng kondom, kasado na sa gitna ng pagtutol ng CBCP. At Beyonce, nakipagsabayan kay Lady Gaga sa bago nilang music video. Lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Dinagdagan po yung chemical na silver nitrate na laman po nung tinatawag na indelible ink. Yun po yung tinta na mahirap mabura na gagamitin sa eleksyon 2010. Pero nang suriin ang sample ng naturang tinta, madali pa rin nabura. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang indelible ink ang isa sa mga paniguro ng COMELEC kontra sa mga flying voter. Sa mga nakaraang eleksyon, ang requirement ng komisyon, magkaroon ito ng 5% silver nitrate content. Ang silver nitrate ang sumusunog sa daliri ng botante, habang ang indigo dye ang nagbibigay kulay rito. Sa India, ang silver nitrate content ng indelible ink ay aabot daw ng 25%. Para sa eleksyon 2010, itinaas ng COMELEC ang silver nitrate content sa 7%. Pero nang suriin, mukhang kulang pa ito. Yung unang testing po, hindi lumabas yung pagkaitim. It took some time. Kasi kung hindi lalabas ka agad after hours, baka bumoto uli yun. Hindi rin daw tumatagal ang kulay. Ideally, it should last at least 2 to 3 days. 2 to 3 days. But the thing is, a lot of people have figured out, I guess, that if you get it wet with acetone right away, kuminsan madaling matanggal yung stain. Yung dye, madaling matanggal pala. Magsusuri pa ang COMELEC ng mga indelible ink, pero balak na nitong dagdagan pa ang silver nitrate content. Bagamat hindi pa sigurado kung ilang porsyento, tiniyak nitong isa sa alang-alang ang kapakanan ng mga botante. Ayaw naman natin na maging painful yung burn, you know? Tira Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mananatili muna si John Mendoza bilang gobernador ng Bulacan. Pinalawig ng 1 linggo ng Korte Suprema ang status quo ante order habang hindi pa nare-resolba ang ilang issue sa pag-aagawan nila sa pwesto ni Roberto Pagdanganan. Halos magkasabay kasing inaihahin ang petisyon na magkabilang panig sa COMELEC at sa Korte Suprema. Dismayado si Pagdanganan sa extension ng utos ng Korte. Si Mendoza tila nabulutan daw ng tinik. Nananatili namang kalmadong sitwasyon sa Kapitolyo ng Bulacan. Chika Minute! Balitang Hollywood tayo, hiwalay na si Kate Winslet sa mister niyang si Sam Mendes. After almost 7 years. Hindi sinabi ang dahilan ng breakup pero ayon sa isang statement, committed naman daw ang dalawa sa pagpapalaki ng kanilang anak. Si Winslet ay nanalong Best Actress sa Golden Globes last year para sa pelikulang Revolutionary Road, kung saan idinirect siya ni Mendes. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan pa ni Kate Winslet ang mister niya. Patok naman sa YouTube ang bagong music video ni Lady Gaga at Beyonce. May milyon-milyong hits na ang kanta nilang Telephone. Ang video ay tungkol sa masamang plano ng dalawang babae na pumalpak in the end. Suot ni Lady Gaga at Beyonce ang makukulay at show-stopping outfits. Makikita rin ang famous yellow telephone hairstyle ni Lady Gaga. Una nang nagduet ang dalawa sa video phone. Magbabalik pa ang Chika Minute. Stay tuned. Abangan! Singkama sa Ilocos Sur, mahigit 23 kilo ang timbang. Exclusive. Paniningil ng graduation fee sa isang eskwelahan sa Alfonso sa Cavite, inireklamo. At ang patalbugan ng mga kalahok sa Bikini Open sa Pangasinan. Walang patinig na pagtutok. Isang magulang ang nagsumbong na naman sa GMA News tungkol sa paniningil ng graduation fee ng isang paaralan. Ngayon po sa Alfonso, Cavite naman. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive.
Problemado ang magulang ng isang grade 6 student ng Alfonso Central School sa Alfonso, Cavite. Hindi niya raw alam kung saan kukunin ang sinisingil na 600 peso graduation fee. Idinulog niya ang problema sa text balita ng GMA News. Hiniling niyang itago ang pagkakakilanlan para raw hindi mapag-initan ng kanyang mga anak. Kaya po kahit sana ko nangungutang na 5-6 para lang may ko sa graduation fee. Kasama raw sa 600 pesos ang bayad sa toga, graduation picture, corsage at certificate holder. Pero sa pagkakaalam daw niya at nadidinig sa balita, pwede namang simple ang graduation para wala nang binabayaran. Inireklamo rin niya ang 20 pesos na singil para sa gwardya at 5 pesos kada buwan para sa kuryente. Kung ibabain yung 600, sana pwedeng mailaan. Pambili na rin po ng polo nila kasi wala silang polong luma ng polo nila para sa graduation. Ilan lang po yung polo nila, 4 lang. Paliwanag ng mga guro sa eskwelahan, mismong mga magulang ang nagkasundo sa isang pulong. Ilang taon na rin daw nila itong ginagawa. Ngayon lang daw may nagreklamo. Hindi rin daw compulsory ang graduation fee. Ipinakita pa nila sa GMA News ang lagda ng 72 sa 156 na magulang na sumang-ayon dito. Yung mga nakaraang taon pa, wala silang naano sa amin. Nakakapasok sa high school. Hindi kami nangongolekta kung ayaw nila magbayad. Kaugnay naman sa singil sa gwardya at kuryente, ang Parents Teachers Association raw ang namamahala rito at wala ni kahit isang sentimo na hawak ang mga guro. Muli namang pinalalahanan ng bagong talagang kalihim ng DepEd na si Mona Velisno ang mga school head na bawal ang paniningil ng graduation fee. Bukas na bukas ay magpapatawag daw ng meeting ang principal ng Alfonso Elementary School sa mga magulang ng grade 6 students para plansyahin ang usapin sa graduation fees. At kahit malapit-lapit na ang araw ng graduation at may nauna ng plano, pwede naman daw itong baguhin depende sa mapapagkasunduan ng mga magulang. Mula rito sa Alfonso, Cavite, Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Alam nyo ba kung ano ang epekto ng rabies sa mga taong nakagat ng aso o pusa na hindi nakapagpagamot? Bukod sa matinding pananakit ng buong katawan, kalaunan, sila'y nagkakaroon ng phobia o matinding takot sa tubig at sa hangin at pagkatapos tuluyan ng namamatay. Nais sana itong maiwasan ni Dante na minsan ang nakagat ng aso. Bakas pa rin sa braso ni Dante ang pilat ng pagkakakagat sa kanya ng aso. Dahil sa kakapusan, isang beses lang siya nakapagpaturok ng anti-rabies vaccine. Ngayon nangangamba siya sa kanyang kalusugan. Ayon sa Department of Health, kinakailangan ng 4 hanggang 5 beses ng pagpapainjeksyon laban sa rabies para makaiwas sa bagsik nito. Since hindi niya na kumpleto yung unang the first time na binigyan siya ng bakuna, kinakailangan umulit-ulit siya, yung buo, yung complete, yung tawag namin is the full course ng vaccination. Ang rabies ay isang virus na naipapasa sa pamagitan ng laway. Inaatake nito ang central nervous system. Kadalasang pinanggagalingan nito ay kagat at minsan kalmot pa rin ng aso at pusa. Basta all warm-blooded animals pwedeng magkaroon ng rabies. But fortunately, wala tayo sa ibang species. Sa aso lang at saka sa pusa meron. Ayon sa DOH, maliban sa kagat ng hayop, posible ring maipasa ang rabies sa organ transplant, lalo na kung ang organ donor ay nagkarabis. Kapag nakipaghalikan o kaya ay nakipagtalik sa taong may rabies o kumain ng hilaw na karne ng isang hayop na may rabies. Wastong pag-aaruga sa mga alagang aso at pusa maliban sa pagpapabakuna laban sa rabies ang paraan para makaiwas dito. Pero sa mga nakagat na, ito ang payo ni Doc. Hugasan mo na ng soap and water for 10 minutes. So yun ang first aid nun. Ang purpose nun is para po tanggalin po yung laway dun sa sugat. At syempre, huwag kalimutan na magpakonsulta sa doktor. Kapag nakagat o nakalmot na ng aso o pusa, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na City o Municipal Health Office sa inyong lugar para makapagpabakuna laban sa rabies. Sa mga may alagang aso naman at pusa na nais na makapagpaturok
ng libreng anti-rabies vaccine sa kanilang alagang hayop. Alamin po ang schedule ng pagpapabakuna sa inyong mga munisipyo o kaya ay sa barangay. Samantala sa mga nais tumulong naman sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation, magsadya po sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes. Maaari rin kayo magdeposito sa mga bank account namin o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Hotel sa Hollywood na para sa mga aso. Boxing ng mga bading. Kapis. Princess Nell ng Starstruck. Makikipagsabayan na ba sa pagpapaseksi? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Asikaso ang isang hotel doon sa mga aso. Ito po ang The Pet Hotel sa Hollywood. Ang pangsundo nila sa mga aso. Abay, sports car, mga kapuso. Yung mga, ayan o. Bago pa yung mga suite nila o kwarto para sa mga aso kompleto. Hindi basta-basta pagkain ang inihahanda mga kapuso. Pagpagod na yung mga aso, ayan, minamasahe pa. Naisip yan ng may-ari dahil dati raw na may problema siya kung saan niya iiwan ang alagang aso niya kapag aalis siya ng kanilang bahay ng matagal. Kaya naman patok ang hotel sa mga aso at sa mga amo. Balik po tayo dito sa Pilipinas, isa pong dambuhalang singkamas ang nahukay sa lalawigan ng Ilocos Sur. Tanim po ang singkamas na ito ni Dominador Ramilo sa bayan ng Santa Catalina. Sinukat at tinimbang ni Ramilo sa harap mismo ng GMA News ang higanting singkamas. Mahigit 23 kilo ang bigat, may habang 12 pulgada. Balak nilang ilaban yan sa Guinness World Records. Mas malaki nga naman yung singkamas na yan sa huling naitalang world record ng pinakamalaking singkamas mula sa West Java sa Indonesia na may bigat na 21 kilo lamang. Dumalaw sa burol ni dating Budget Secretary Emilia Bongcodin ang kanyang mga naging katrabaho. Si Bongcodin ay pumanaw po kahapon dahil sa sakit sa bato. Nakatutok si JP Soriano live mula sa simbahan ng Maria de la Estrada sa Luzon, Quezon. JP? Mike, patuloy ang pakikiramay ng mga kaanang kaibigan at katrabaho ni dating DSWD Secretary Emilia Bongcodin. Kwento ng malalapit kay Bongcodin, buong buhay niya inilaan sa paglilingkod ng tapat sa gobyerno at walang bahid ng korupsyon. But we have to move on. And we have, I'll just remember the very joyful moments we had together. Ang 80 anyos na ina ni Bongcodin nagdadalamhati sa pagpanaw ng panganay. Mga naging tauhan niya sa DBM ang buong araw nagbantay sa burol. So we all think I love her. So it's sad news indeed that she passed away. She can still do a lot sana, no? If she were back in government or even outside. Dumalaw rin si dating Pangulong Fidel Ramos. Si Bongcodin na naging executive director ni Ramos sa binuong Peace and Development Foundation. She has proven herself to be an icon of selfless public service. And I wish there were more like her. Nakiramay rin ang ilan pang nakatrabaho ni Bongcodin. And she's 55 now. And what does she have to show for it? Nothing but the integrity of her name. Ayan ang talagang sa akin, ha? Wow. Kaya sa akin, napakalaki ng loss ng ating bayan. These differences we never took personally. We remain friends. We want to encourage people in government to use her as an example. Kahit may sakit sa bato, ay nagtuturo pa rin si Bongcodin sa UPNC pa, kaya isang misang inaalay sa kanya ngayong gabi. Mike, ayon sa mga kaanak ni Bongcodin ay welcome naman ang kahit sino na dumalaw sa kanyang burol, basta't pakiusap lang nila ay gawin itong mataimtim. Sa Sabado naman ay nakatakdang ilipat ang mga labi ni dating DSWD Budget Secretary Bongcodin sa Heritage Park sa Taguig, kung saan naman siya nakatakdang ilibing sa araw ng Linggo. Mike? Maraming salamat, JP Soriano. Susunod! Tag-isa namang kalahok sa Bikini Open sa Pangasinan. At Starstruck 5 Avenger, Princess Snell. Makikipagsabayan na raw sa paseksihan, abangan dito sa 24 oras.
Balita mula sa lalawigan ng Capiz, bago ipinalabas yung laban ni Manny Pacquiao at Joshua Clottey noong makalawa, nagkaroon po ng kakaibang boxing, mga kapuso. Ito po't papakita namin sa inyo, mga bata at mga bading ang bumida sa ring. Nakapiring ang mga mata ng tatlong bata, mga kapuso. Suntok sila ng suntok. Sinundan naman niya ng boxing ng dalawang bading, mga kapuso. Talaga namang ma-aksyon, oh. Ang isa nga sa kanila, hindi tinantanan na suntukin ang kanyang kalaban. Naaliw rin ng mga manunood. Nagkarambulan pa ng tatlong boksingerong bading sa ring. Nababahala ang Department of Health sa pagdami ng dinapuan ng HIV/AIDS nitong Enero. Kaya kahit pa binabatikos, naglaan ito ng pondo para mag-angkat ng kondom. Nakatutok si Julius Segovia. Kahit pa binabatikos ng simbahang Katolika, tuloy ang DOH sa pagsusulong sa paggamit ng kondom para raw labanan ng pagkalat ng sakit na HIV/AIDS. Katunayan, $19 million ang inilaan ng gobyerno para masugpo ang HIV/AIDS. Bukod sa mas pinaigting na information drive, counseling at treatment sa mga may HIV/AIDS, kasama rin sa pondo ang pag-import ng kondom. Pare-pareho silang priority, pero yung allocation sa bawat isa ay pinagkasunduan ng Global Fund at ng DOH ayon sa pangangailangan. The time for debate is over and the time for action is now. Kailangan na nating gumawa ng solusyon. Mahigit 100% ang nadagdag sa bilang ng mga dinapuan ng HIV/AIDS nitong Enero, kumpara raw noong nakaraang taon sa kaparehong buwan, at patuloy pa raw itong dumarami. Bagay na ikinababahala ng Philippine National AIDS Secretariat ng DOH. Noong 2000, isang tao lang ang nagkaka-HIV/AIDS kada 3 araw. 2007, bawat araw may isang kaso ng HIV/AIDS at nitong 2009, may 2 kaso na kada araw. Lalo pang ikinaalarma ng DOH ang mode of transmission ng sakit. Kung dati kasi, naililipat ang HIV/AIDS sa pamamagitan ng heterosexual sex, ngayon, homosexual na. Now we are seeing more males who engage in a sexual relationship with another male are getting more infection amongst this group. And also people who are injecting drugs. And for this reason, very alarming itong. At kahit pa maraming humaharang, gusto pa rin ituloy ng Health Department ang pagtuturo ng safe sex education sa mga mag-aaral, lalo pat pabata raw ng pabata ang nagkaka-HIV. Kaisa naman daw ang simbahang Katolika sa laban ng gobyerno sa pagkalat ng HIV/AIDS, pero hindi sa paggamit ng kondom. Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, di kayang solusyonan ng pera at pamamahagi ng kondom ang AIDS. Ang importante anya, maging responsable ang tao sa kanilang sexual life. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Pinatikos ni dating Pangulong Joseph Estrada ang katunggali niya sa pagkapresidenteng si Senador Noynoy Aquino. Kaugnay po ito ng isyu ng paggawad kay Estrada ng pardon o pagpapatawad. Sinabi ni Aquino kahapon sa UH Heritan na hindi siya pabor sa pagbibigay ng pardon kay Estrada. Lahat anya na nakasala ay dapat maparusahan. Buwelta naman ni Estrada, hindi niya hiniling na ipardon siya ni Pangulong Arroyo. Maging ang amang araw ni Senador Aquino na si dating Senador Ninoy Aquino ay nasentensyahan din noon. Paglilinaw naman ni Senador Aquino, hindi niya sinabing mali ang desisyon na ipardon si Estrada. Gusto lamang daw niya ipunto kung talaga bang nabigyan ng katarungan ng kaso ng litisin ito. Matapos si Manny Pacquiao, isa na namang Pinay boxer makikipagbakbakan si Ana the Hurricane Hulaton. Susubukan niya makuha ang 3 niyang kampyonato, ang WBA Super Bantamweight crown. Makakalaban ni Hulaton si Liza Bad News Brown sa Casino Rama sa Ontario sa Canada sa March 27. Canadian si Brown, pero hindi nababahala si Hulaton at umaasang susuportahan siya ng mga Pinoy doon. Mapapanood po ang kanyang laban sa susunod na linggo dito sa GMA. Chika Minute! Nagpatalbugan sa pagrampa ang mga kalahok ng Bikini Open sa Villases, Pangasinan. 22 guys and 15 ladies ang lumahok sa contest. Isa-isa nilang minodelo ang kanilang summer outfits. Ikalawang taon na ito ng Bikini Open bilang bahagi ng pagdiriwang ng fiesta ng Barangay Puelay. Gagawin daw ni Starstruck Avenger Princess Nell ang lahat ng kanyang makakaya para sumikat. Kasama kaya dyan ang pagpapasexy. Makichika tayo kay Lars Santiago.
5 taon ang kontratang pinirmahan ni starstruck Avenger Princess Nel sa GMA. Hindi kontento si Princess na mag-abang na lang kung anong proyekto ang ibibigay sa kanya. Ngayong certified kapuso na siya, pagtatrabahuhan daw niya ng gusto ang showbiz career na kanyang pinasok. Ibibigay ko pa lang po yung best ko at sana mabigyan po ako ng break. At lahat po, syempre, ang priority ko yung sarili ko. And sana po mapakita ko sa tao na I can shine. Pursigido talaga si Princess na makamit ang pangarap niyang maging sikat na bituin. Kaya naman handa siyang ibigay kung ano man ang kanyang makakaya. Kasama na rito ang pagpapasexy. Pumasok po ako sa trabaho ito. Kung ano po yung ibibigay sa akin opportunity, i-grab ko yan. Basta maganda po yung konsepto at hindi po masyadong bastusin. Hindi pa naman daw handang mag-all out sa pagpapasexy si Princess. Sa ngayon ay gusto muna niyang maglagay ng limitasyon. So, two-piece lang. Two-piece lang. Kahit lingerie pwede. At sa akin po, hindi naman po masama mag-two-piece. At kailangan mong ipagyabang sa lahat na sexy ka, di ba? Correct? Ang totoo, minsan ang nag-post si Princess sa isang men's magazine. Ito'y bago pa siya sumali sa Starstruck. At dahil payag siyang magpa-sexy, gusto rin ni Princess na makatulad ng kapwa kapusong si Katrina Halili na tinanghal na #1 sa Philippines Sexiest Woman. Yeah, why not? I wanna be part of it. Yun, di ba? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's it for Chika Minutes. See you tomorrow. Ako po si Tia Guang. Kabilang ang mga kapuso natin sa mga pinarangalan sa kauna-unang UST-AB Gantimpala Awards. Pinarangalan ng GMA News reporter na si Sandra Aguinaldo para sa mga nagawa niya sa larangan ng broadcast journalism. Ang GMA News reporter ding si Cesar Apolinario para naman sa kategoryang Arts and Film. Tumanggap naman ang Gawa Dati Ka ang talk show host na si Butch Francisco. Ang Inquirer Entertainment columnist na si Ruben Nepales ay kabilang naman sa mga kinilalang outstanding alumni ng UST Faculty of Arts and Letters. Balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.